Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo, masyado nang abala ang mga tao. Take a break kapatid, sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito para sa ika-23 episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin ay patungkol sa kung paanong ibinuod ng Panginoong Hesus ang 10 utos. Sa mga naunang episode this year ay pinag-aralan po natin mula una hanggang ika-10 utos. Ngayon po ay pag-aaralan naman natin yung kabuuan o yung pagkabuod ng 10 utos pong ito. Mababasa natin sa aklat ng Mateo chapter 22 verses 35 to 40. Ito po ang sinasabi. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Nabanggit na po natin hindi lang isang beses sa mga naunang episode kung paano nahati o hinati ang 10 utos. Commandment number 1 to 4 ay mga utos o gabay related kung paano dapat yung relasyon natin sa Diyos. At commandment number 5 to 10 naman ay mga utos o gabay about sa relationship natin sa tao o sa ating kapwa. Ibinuod po ito ng Panginoong Hesus upang gawing malinaw paano tayo dapat sumunod sa isang simpleng paliwanag. Ito ay sa pamamagitan ng pag-ibig, una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Kapag para sa isang tao mga kapatid, ang pagsunod sa utos o paggawa sa mga bagay na karapat-dapat ay nagiging parang normal na lang o natural na lang sa kanya na gawin yung mga bagay na yon, dito natin makikitang tunay yung pag-ibig niya sa Diyos. Dahil sabi nga din sa Bible, kung iniibig natin siya, susunod tayo sa Kanya. Hindi na natin iisa-isahin pa po yung yung 10 utos na pag-aralan na po natin ito. Kung tayo may tunay na pag-ibig sa Diyos, makikita ang mga bagay pong ito, makikita sa pamamagitan ng ating mga gawa, mga gawang nakaayon dito sa mga utos o gabay na Kanyang ibinigay. Kumbaga, magre-reflect sa buhay ng tao yung pag-ibig ng Diyos, nakikita sa ating mga kilos at gawa. Mapapansin din natin dito sa buod na ginawa ng Panginoon yung level na kung alin ang dapat nating unahin o i-priority sa ating pagsunod, katulad ng binanggit ng Panginoon na una na pinakamahalaga ay ang pag-ibig natin sa Diyos at ang pangalawa ay ang pag-ibig natin sa tao. Ibig sabihin, dapat nating unang isaalang-alang kung ang isang bagay ba ay tama o matuwid sa harap ng Diyos bago sa tao. May mga pagkakataon po mga kapatid na dahil sa pagsasaalang-alang natin na magawa yung mga bagay na maaaring makapagpasaya sa tao, nagiging dahilan nito upang ang Diyos naman ang hindi maging masaya sa ating ginagawa. Ang punto lang mga kapatid, dapat na minamahal natin ang ating kapwa. Totoo po yun. Ngunit higit nating dapat mahalin ang ating Diyos. Sikapin nating maramdaman ng tao yung ating pagmamahal, pero hindi sa puntong masusuway na natin ang Panginoon. Na kung kakailanganin nating mamili, lagi natin piliin ang magbigay lugod sa Diyos higit kaysa sa tao. Minsan mahirap lalo na kung mayroon tayong sabihin nating utang na loob sa tao o kung meron tayong takot sa tao o nasasakop o napasasakop tayo sa kanila. Pero tandaan natin, higit na meron tayong utang na loob sa Diyos at higit na dapat tayong magpasakop sa Kanya. Pinakamabuting gawin natin mga kapatid ay sabihin o ipaliwanag natin na maayos kung bakit mayroon tayong mga choices na hindi ayon sa gusto nila. Maganda ring makita at maunawaan nila na tayo ay naninindigan sa kung ano ang tama at matuwid para sa Panginoon ayon sa Kanyang mga salita. Kailangan natin maging matalino dahil
Hindi lahat ay tatanggap sa ganitong mga paliwanag. At isang bagay din na dapat nating gawin ay ang ipanalangin sila. Nabuksan ng Diyos ang kanilang pangunawa at ganoon din tayo ay bigyan ng banal na espiritu ng karunungan kung paano tayo dapat na tumugon sa ganitong mga sitwasyon. Sa pag-aaral natin mga kapatid, patungkol sa mga bagay na iniutos ng Diyos, hindi sapat na malaman lang natin yung mga bagay na to. Kailangan itong makita sa ating buhay katulad nga nung nabanggit natin kanina. Hindi tayo ililigtas ng ating pagsunod pero ililigtas tayo ng Diyos na sinusunod natin. Sa mundong ito mga kapatid na puno ng mga bagay at dahilan para tayo huminto o hindi sumunod, lagi natin tignan yung mga dahilan kung bakit tayo sumusunod. Bakit mahalaga, bakit mabuti ang pagsunod sa Diyos. Dahil ang mga utos na ito na ibinibigay ng Panginoon o ibinigay ng Panginoon ay utos na hindi lang para may ipagawa sa atin. Ibinigay ito sa atin na may dahilan at ang dahilan nito ay para sa ating ikabubuti at para maunawaan din natin ano ang mga bagay na totoong mahalaga. Lahat ng ito ay dahil mahal tayo ng Panginoon. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon. Ito na yung tamang panahon at huwag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundo na mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Kung meron po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito sa page kung saan nyo po ito naririnig ngayon. At sa abot ng aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyong mga prayer request. Mga kapatid, masyadong maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesucristo. God bless us all po.